Sa clash ng Malevolent Shrine at ng Unlimited Void ay nagsimula din ang laban sa gitna ni Yujo at ni Sukuna. Dito din na-witness nitong si Yuta ang isang abilidad na ginamit din ni Sukuna laban kay Gojo na gumulat maging sa kanya. At habang tumatagal ang laban sa gitna ng dalawa ay palala ng palala din ang sitwasyon ni Yuta. What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 262 full chapter review. Bago natin simulan ng talakayan na feature nga pala ang Jujutsu Kaisen, especially si Yuji Itadori sa Weekly Shonen Jump magazine. At meron din tayong extra color page mula kay Gege Akutami na na-feature naman itong si Yuta na nasa katawan ni Gojo at itong si Sukuna with the caption na the King of Curses and the Prodigy of the Modern Era, the two face off their altered forms. But going back to the main topic of this video, nagkaroon na nga ng paghaharap sa gitna ni Sukuna at nitong si Yuta na nasa katawan ni Gojo sa previous chapter, at sa chapter na yon ay naipakitang nagtagisa na nga ang kanilang mga barrier technique. Now as for the latest chapter ng chapter 262, nagsimula na nga nilang gamitin ang kanilang domain expansions, but the difference is, ginawa na naman nila ang ginawa nitong si Gojo at Sukuna way back sa nangyari nilang duelo. Gumawa sila ng bagong conditions sa paglatag ng kanilang domain expansions. Yuta Okutsu, knowing and experiencing at nakita nga niya mismo kung paano sirain ng Malevolent Shrine ang barrier technique ni Gojo Satoru nang mangyayari ang pagharap sa gitna nilang dalawa, alam niya na ngayon na hindi magiging effective kung gagamitin niya ang Unlimited Void ng napaka-common lamang. Nang dahil dito, ginawa niya ang ginawa ni Gojo Satoru na pagpapaliit ng barrier nito. Ito ang tinatawag niyang Shrunken Barrier. Sa pamamagitan ng barrier technique conditions na ito ay magagawang ma-withstand ng Unlimited Void ang ginagawang pag-spam ng slashes ng Malevolent Shrine from the outside. May-endure ito ng Unlimited Void barrier ng up to 3 minutes, kaya naman sa loob ng 3 minutes na yun ay magkakaroon ng tsansang makapagluto itong si Yuta para pigilan si Sukuna. Kung paano ito nagawa ni Yuta, nabanggit dito na nagawa ding magkaroon ng soul swap training sa gitna ni Yuta at Gojo na dahilan kung bakit mas na-elevate niya pa ang paggamit niya ng barrier techniques. Maaring ang ito din ang rason kung bakit napakagaling ni Yuta sa paggamit ng kanyang sariling barrier technique na ang unequivocal love, dahil nakita naman natin sa parteng yun na nagawa niyang kontrolin ang short effect ng kanyang domain expansion na ifinokus niya lang mismo sa King of Curses at hindi niya pinatamaan ng kanyang short effect ang mga allied sorcerers. Pero kung iisipin natin, hindi naman kailangang magtagal ng kanyang barrier technique ng up to 3 minutes dahil magtatagal lang naman ang incomplete domain nitong si Sukuna ng 99 seconds. Nangangahulugan lamang yon na kung sakaling magawa nga ni Yuta na makasurvive ng up to 99 seconds or sabihin natin 100 seconds, matatamaan na ng short effect ng kanyang Unlimited Void si Sukuna at hindi na ito makakagalaw. As a countermeasure naman, gumawa din ng kanyang sariling kondisyon itong si Sukuna na kung saan pinaliit niya naman ang range ng kanyang Malevolent Shrine papunta sa outline lamang ng liit ng barrier technique nitong si Yuta. Na kumbaga pinaliit niya ito to the point na tamang-tama lamang ito para sakmalin or lamunin ang size ng barrier technique ng Unlimited Void. Sa pamamagitan ng kondisyon na yon, hindi niya na kailangang isipin pa ang limitasyon na 99 seconds dahil magtatagal na ito at mag-i-exceed na ito doon. And actually, I think hindi pa alam ni Yuta ang tungkol sa ginawang kondisyon na yon nitong si Sukuna at masusurprise na lamang siya pagdating ng 99 seconds na yon. Habang nagkakaroon ng face-off sa gitna ng dalawang ito, iniisip ni Yuta na dudurugin at i-injure niya itong si Sukuna to the point na hindi na nito magagawa pang ma-maintain ang kanyang Malevolent Shrine. Habang si Sukuna naman iniisip na hindi niya na kailangan pang mag-antay ng 3 minuto, wawasakin niya ang Unlimited Void at pagkatapos nun, i-expand niya ulit ang range ng Malevolent Shrine and finally mapapatay niya na ang lahat ng sorcerers sa loob ng range na yon. Bago ang lahat, let me introduce to you guys ang X-World. Ang X-World ay isang online app na kung saan ay pwede kayong mag-earn ng money sa pamamagitan lamang ng pag-invest ng oras. And oops, huwag kayong malito at huwag kayong magkamali. Hindi ito isang sugal. Wala kayong kailangang ipasok na pera. Ang kailangan nyo lamang ay maglaro at gumamit ng mga apps through X-World. Dahil kung nilalaro mo naman ang Mobile Legends, Free Fire or Candy Crush, bakit hindi mo pa yung gamitin through X-World para mas mapakinabangan mo pa at makapag-earn ka pa ng money habang nag-enjoy? Sa pamamagitan ng paggamit ng X-World ay makakapag-earn ka ng build tokens. Ang build tokens na yun ay pwede mong i-convert sa USDT at ang USDT na yun ay pwede mong i-withdraw anytime through bank or GCash. And also, there are high build yield production games tulad ng Sprint Run at Mystic Fox na kung saan ay mas mataas ang magiging mo na build tokens.
At the same time, pwede din kayong mag-level up ng pets na magbibigay sa inyo ng free bonus build tokens na pwede nyo maklaim anytime. At kung gusto nyong mas mapabilis pa ang pag-earn nyo ng build tokens, pwede kayong mag-purchase ng X Sprite na tutulungan kayong mas mapabilis pa ang pag-earn nyo ng mga tokens na to. Kung interesado kayo, just click the link below at after nyong ma-install ang Xworld, ilagay nyo lamang sa invitation code ang code na Updated Weeb para sa free bonus tokens sa pagsisimula mo pa lamang ng app at ilagay nyo din sa gift code ang Updated Weeb na naka-lowercase letters lahat. Magbibigay sa inyo ng additional na free bonus tokens pa. Isipin mo yun, nagsisimula ka pa lamang mayroon ka na agad 2 bundles ng free build tokens. And paalala lang ulit guys, this is not gambling. Hindi ito sugal, isa itong app na kung saan makakapag-gain ka ng pera sa pamamagitan lamang ng oras mo. Kaya ano pang iniintay mo? Click the link below, download now, and let's start earning. Going back to the fight, ginamit na nitong si Yuta ang blue nitong si Gojo para hatakin or i-attract itong si Sukuna papalapit sa kanya. Subalit sa hindi niya inaasahan na pagkakataon, nag-close in si Sukuna ng napakabilis to the point na na-exceed pa nito ang kanyang expectation at hindi ito dahil sa blue, kung hindi dahil sa nagawa nitong mabypass ang Infinity. Habang nagkakaroon ng isang evil smile itong si Sukuna sa harap mismo nitong si Yuta naman ay gulat na gulat habang nilalock in nitong si Sukuna ang kanyang kanang kamay. Nang dahil dito hindi siya nakapalag habang nakakapagland ng isang napakasolid na suntok itong si Sukuna sa kanyang muka. From these panels at sa mga pangyayaring ito sa laban ni Yuta at nitong si Sukuna, kahit paggamit nitong si Yuta ang katawan ni Gojo, we can clearly see the difference. Kahit nagamit na ni Yuta ang katawan ni Gojo, napakalayo pa rin ang diferensya, iba pa rin talaga kapag si Gojo ang gumagamit ng kanyang sariling katawan. Tulad na lamang ng kung paano nabablock ni Gojo ang mga atake ni Sukuna, kung gaano siya ka-unfazed kahit tinatamaan siya ng mga atake nito at mga suntok, na para bang at this point, ginagawa nitong si Sukuna ang treatment na ibinigay sa kanya ni Gojo. Nang dahil sa nagawang ang mabypass nitong si Sukuna ang Infinity nitong si Yuta, naisip ni Yuta na kaya palang gamitin ni Sukuna ang kanyang domain amplification kahit pa nakalatag na ang kanyang domain expansion. Ito ay isa sa mga abilidad at mga edges nitong si Sukuna na maging si Gojo Satoru ay nagawang magulat. Confident itong si Sukuna na hindi alam ni Yuta at ng iba pang mga sorcerers ang tungkol sa bagay na yun dahil kahit naman na nasusurvey sila ng mga crews ni Meimei, hindi naman nagagawang mapasok ng crews ang domain expansion. Kaya sa nangyaring 3 minutes, matapos ang ginawa nilang Shrunken Domain Expansion Battle, ay hindi naman alam ng mga sorcerers kung ano ang nangyari sa loob nun. Shifting of the scenes naman, naputol bigla ang panel papunta sa original na katawan ni Yuta. Si Rika ay umiiyak ng napakalala habang nasa kanyang full manifestation form at nakahawak sa katawan ni Yuta na walang kamalay-malay. With a final panel and the editor's note na nagsasabing Rika fully manifested. However, ano nga bang mangyayari kay Yuta? Mukhang nagiging dehado siya sa laban nila ng King of Curses at kailangan bang magsakripisyo nga nitong si Rika para magawa pa ni Yutang makabalik sa kanyang original na katawan? Or pwede bang sa pamamagitan ng full manifestation nitong si Rika ay napapanatili niya pa ring buhay ang katawan nitong si Okutsu kahit na wala ang kanyang sariling soul, wala ang kanyang sariling brain. And also, let me give you guys a hint, wala sa katawan ni Gojo ang ring nitong si Rika, kung hindi nasa katawan pa rin ni Yuta. There has also been a very huge rumor or isang usap-usapan na pwedeng magsakripisyo si Rika para mabuhay pa rin itong si Okutsu at sa pamamagitan nun ay ma-awaken niya ang kanyang 6 eyes. Which for me is oo posible dahil unang-una mayroong konting halo ng bloodline ng Gojo clan itong si Okutsu, and another factor is that nasimulan niya nang gamitin ang 6 eyes sa katawan ni Gojo. But who knows, diba? What do you guys think? Be sure to put that in the comment section below. And since magkakaroon tayo ng medyo mahabang chapter break, pwedeng ilagay nyo na din sa comment section kung anong magusto nyong topic na talakayan natin habang inaantay nating magbalik ang chapter 263. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time, kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Huwag mo na din kalimutang i-follow ang ating Facebook page, pati na rin ang ating official TikTok account. It is the Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.